bangis. Pasensya na po kung medyo nanginginig pa yung kamay ko ngayon. Ngayon lang po kasi ako nakapasok sa ganito kalaking bahay. Pero sisikapin ko pong gawin ng maayos ang lahat. Huwag kang magdahilan dito, iha. Hoy Marites, hindi ka namin kinuha para manginig, kundi para magtrabaho. Malinaw ba yan? Hayaan mo na yan, Leticia. Bagong salta lamang si Marites. Makaka-adjust pa din yan. Basta masipag at marunong sumunod, okay na yan ha. Senyora Leticia at Don Raul, ako na ho ang magdadala ng maleta. Mabigat po yan baka mapagod ho kayo. Pumasok si Marites sa bakal na gate ng mansyon. Kita sa mga mata niya ang halo ng kaba at pag-asa. Parang isang batang unang beses nahaharap sa mundo na hindi niya talaga kabisado. Hindi niya alam, sa bahay na yon, ang bawat sulok ay may tinatagong bulong. Salamat po Kuya Tonyo. Hindi ko po alam kung paano ko kakayanin kung ganito talaga kalaki ang bahay. Masasanay ka rin diyan. Ay, huwag kang malungkot ha. Basta't gawin mo lamang ang tama, okay na yan. Mula sa probinsya si Marites, isang simpleng dalaga na sanay sa amoy ng lupa at tunog ng kuliglig sa gabi. Ngayon, ang kapalit niyon ay marmol na sahig, mahabang hagdan at katahimikang mas mabigat pa sa ingay. Sa unang araw pa lamang, ipinakita agad ni Senyora Leticia kung sino ang may kapangyarihan sa bahay. Hoy Marites! Gumising ka ng alas 4 ng umaga. Lilinisin mo ang buong bahay. Magluluto ka, maglalaba ka. At huwag na huwag kitang makikitang nakaupo lamang ha. Opo ma'am, susundin ko po yung sinasabi ninyo. Sa bawat utos, yumuyuko si Marites. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil sanay siyang magtiis. Ngunit may kakaiba sa bahay. Pagsapit ng gabi, habang nagwawalis siya sa pasilyo, may naririnig siyang may hinang boses. Kuya Tonyo, naririnig mo po ba yun? Parang may bumubulong. Ha? Wala naman akong naririnig Baka pagod ka lang ay. Ipahinga mo na yan ha. Ngunit hindi pagod ang dahilan. Sa bawat hating gabi, may mga yabag sa itaas kahit walang tao. May pintuang kusang bumubukas at salaming parang may aninong dumaraan. Minsan, habang naguhugas ng pinggan si Marites, may malamig na kamay na dumampi sa kanyang balikat. Nang lingunin niya ito, wala namang tao. Sa probinsya, hindi natatakot si Marites sa gantong bagay. Lumaki siya sa piling ng kanyang lola. Naaalala niya ang mga salitang sinasabi nito. Ay, huwag na huwag kang basta-basta magtitiwala, lalo sa mga mayayaman. May mangiting may tinatagong kutsilyo yung mga iyan ha. Babala noon ni Nanay Viring. Opo Lola, mag-iingat po ako. Sa mansyon, unti-unting pinakita ni Senyora Leticia ang tunay niyang ugali. Mali ang timpla ng kape, may masamang tingin, may naiwang mantsa sa sahig, may pananakot. Tandaan mo to Marites! Ang mga katulong na hindi marunong sumunod ay madaling mapalitan at minsan, mas malala pa ang kapalit. Naintindihan ko naman po ma'am. Si Don Raul naman, sa harap ay mabait, palangiti, pero sa likod ng mga mata niya ay may lihim na hindi mabasa. Madalas siyang magkulong sa silid. May mga kahong bakal na hindi pinapahawakan kahit kanino man. At si Tonyo, palaging nariyan sa gilid. Tahimik, mapagmasid, parang alam niyang may mali, ngunit hindi pa handang magsalita. Hoy Marites, kung may kailangan kay sabihin mo lamang at huwag mong sarilin ha. Ako'y nandyan lamang pagkatapos ko mag-drive, hoy. Salamat po, Kuya Tonyo. Kayo lang po ang mabait dito Sa unang gabi ni Marites sa mansyon, habang nakahiga siya sa maliit na kwarto ng mga katulong, may bumulong mula sa dilim. Hindi ka dapat dito. Napabalikwa si Marites. Sa labas, humahampas ang hangin sa bintana at sa malayo, tila may tumatawang hindi tao. Doon nagsimula ang lahat. Hindi pa niya alam, ang pagpasok niya sa bahay na yon ay hindi lang bagong trabaho, kundi simula ng sumpa na babago sa kanilang lahat. Hay nako! Nasaan ang kwintas ko? At ang singsing ko? May diamante yon. Nandito lang yung kagabi
nilagay ko sa kahon at huwag niyong sabihin sa akin na bigla na lang yung naglaho. Kumalma ka, Leticia. Baka naman nailagay mo lang sa ibang lalagyan. Huwag tayong magbintang agad. Huwag mo kong gawing tanga, Raul. Alam kong narito yon at iisa lang ang bagong tao dito sa bahay. Tumigil ang oras para kay Marites nang marinig niya ang pangalan niya na binanggit na parang sumpa. Nakatayo siya sa gilid ng sala. Hawak ang basahan. Pawis na pawis kahit malamig ang marmol sa ilalim ng kanyang mga paa. Ma'am, wala po akong kinuha kahit ano po. Hindi ko po gawain na kumuha ng gamit ng iba. Huwag kang magsalita dyan. Dito sa harap namin, tingnan nyo. Siya yun, oh. Umamin ka na. Ikaw ang nagnakaw, ano? Sir, maaari po bang magsalita ako? Sa ilang araw kong nakilala si Marites hindi naman ho siya magdanakaw. Buong araw ho siyang nagtatrabaho hindi ko po siya nakitang humawak ng kahit anong alahas. Tama na, Tonyo. Hindi ka binabayaran para magbigay ng opinyon. Alam mo ang lugar mo dito. Driver ka, di ba? Isang tingin lang ni Don Raul kay Tonyo ay sapat na para mapatahimik ito. Sa likod ng mga mata ng amo, may banta na mas mabigat pa sa sigaw. Dumating na ang mga pulis. Tila ba iimbestigahan ang nangyari. Sinimulan ang paghahalughog sa bahay at sa bawat bukas ng drawer, lalong bumibigat ang dibdib ni Marites. Saan po ang mga gamit ng mga katulong dito, Ma'am Leticia? Doon sa maliit na kwarto sa likod, hanapin nyo. Doon lang yon. Sige na mga pulis. Binuksan ang kahon ng gamit ni Marites. Sa ilalim ng lumang damit, mayroong kumislap. Ma'am, sir, narito po ang kwintas at ang singsing na hinahanap ninyo. Parang binagsakan ng langit ang ulo ni Marites. Nanlaki ang mga mata niya, nanginginig ang tuhod. Hindi po akin yan. Hindi ko kinuha. Hindi ko po alam kung paano napunta dyan. Sinusumpa ko po, hindi po ako. Ha! O ayan ang drama, di ba? Kapag nahuli, iiyak-iyak. Mga hampas lupa. Lumapit si Marites. Gusto niyang hawakan ng alahas pero tinulak siya papalayo. Ma'am, maawa na po kayo. Hindi po ako magnanakaw. Hindi po ako kumuha niyan. May takot po ako sa Diyos. Huwag mong idamay ang Diyos dito, hoy, Marites. Sinungaling ka. Sa labas ng mansyon, nagsimulang magtipon ang mga kapitbahay at ibang kasambahay. May mga bulungan, may mga matang mapanghusga. Hay, sabi ko na nga ba, delikado kumuha ng katulong sa probinsya, ano? Nga ganyan talaga kapag nasanay sa kahirapan, madaling matukso, ano? Habang kinakaladkad si Marites palabas ng bahay, hinabol siya ng tingin ni Tonyo. May galit, awa at pangakong hindi niya mabigkas. Magtiwala ka lang, Marites. Lalabas din ang totoo diyan. Ngunit hindi na siya nakasagot. Nilagay ang posa sa kanyang kamay, malamig at mabigat, parang paunang hatol. Sa kulungan, tahimik siyang umiiyak. Hawak niyang rosaryo na tanging naiwan sa kanya. Sa bawat hikbi, parang may kasabay na bulong sa dilim. Hindi ka nag-iisa. Samantala, sa malayong baryo, biglang tumahol ang mga aso sa gitna ng gabi. Nagising si Nanay Viring, pawis na pawis. May masamang pakiramdam sa dibdib ang lola. Hay, may masamang nangyari kay Marites. Nararamdaman ko ito. Dumating ang balita kinabukasan. Dala ng kapitbahay na nagmamadaling humihinga. Aling Biring! Kinulong ang apo nyo! Pinaratangang magnanakaw sa amo niya! Napatigil si Nanay Viring. Ang lungkot sa kanyang mukha ay unti-unting napalitan ng galit na matagal nang hindi nasisilayan ng bayan. Hindi magnanakaw ang apo ko! At ang paratang sa kanya'y hindi totoo! Ang nagbibintang sa kanya'y mananagot! Ha! Isa-isa niyang kinuha ang mga gamit. Lumang agimat, kandila, pulbos na itim at isang telang may sinaunang simbolo. Sa bawat takbang niya ay may kasabay na malamig na hangin. Kung hindi ibibigay ng tao ang hustisya, tatawag ako ng lakas na hindi nila kayang pigilan.
Sa gabing yun, sa ilalim ng buwan, may isang mangkukulam na muling nagising. At sa mansyon ng mga mayayaman, may nagsisimulang gumalaw sa dilim. Isang sumpang hindi na mapipigilan. Hindi po ako sanay dito sa gantong lugar. Pasensya na po kung tahimik lamang ako at nanginginig. Huwag ka nang magpaliwanag dito. Nandito lang kami, girl. Ay, lahat kami may kwento. Mga kasinungalingan at paratang. Sanay na kami dyan, girl. Preso na tayo ngayon, ha? Siniksik si Marites sa isang madilim at masikip na selda. Mababa ang kisame, basa ang sahig at amoy kalawang ang hangin. Sa bawat sulok, may matang nakamasid, mga matang pagod, galit at wasak. Sa unang gabi pa lamang, naramdaman niyang parang may ibang presensya sa kulungan. Hindi lang mga tao. Bakit po parang may bumubulong kahit tulog na ang lahat? Hay nako, sanay na kami riyan, iha. Ang kulungang ito'y puno ng mga sigaw ng mga inosente. Hindi lang sila matahimik niyan. Pagsapit ng hating gabi, may mahihinang tinig na umaalingaw sa dilim. Mga kwentong paulit-ulit, parang dasal na hindi pinakikinggan. Pinaratangan ako. Wala akong kasalanan. Niyakap ni Marites ang sarili sa mga narinig. Pilit na pinipigilan ang takot. Sa bawat hikbi niya, tila may malamig na hangin na dumaraan sa selda. Parang may dumadampi sa kanyang buhok. Lola, tulungan niyo po ako. Sa kabilang dako, sa baryo, nagkalat ang itim na uling sa lupa ng bakuran ni Nanay Viring. Nakaluhod siya. Hawak ang itim na tisa. Ginuguhit ang mga sinaunang simbolo na matagal nang hindi ginagamit. Mga ninuno, pakinggan ninyo. Ako, ang dugo ko ay inapi. Ang apo ko ay kinadena ng mga kasinungalingan. Isa-isang sinindihan ng mga kandila. Ang apoy ay hindi kumikislap, kundi tila humihinga. Sumasabay sa bawat bigkas ng orasyon. Raul, Leticia, banggitin ninyo ang kanilang mga pangalan sa hangin, sa lupa at sa dilim. Ilalantad ninyo ang katotohanan o kunin niyo ang kapalit. Ha! Habang binibigkas ang sumpa, biglang lumakas ang hangin. Nagsayawan ang mga dahon at ang lupa ay tila umuugong. Sa malayo, may umatungal na parang hindi hayop. Sa mansyon, nabasag ang katahimikan. Ay, Raul, narinig mo ba yon? Parang may gumagalaw sa cabinet, ano? Huwag kang mag-imbento dyan, Leticia. Pakadaga lamang yon. Ngunit sa loob ng silid, kusang gumalaw ang kahon ng alahas. Umalog ito sa kabumukas. Isa-isang tumilapo ng mga hikaw at kwintas sa sahig. Sa salamin, may biglang bitak na parang hinati ng kamay na hindi nila nakikita. Anong klaseng kalokohan ito? Hindi ito posible. Tumahimik ka, Leticia! Sa bintana, may aninong dumaan. Babaeng mahaba ang buhok, nakayuko, nakatingin sa loob. Napaatras si Senyora Leticia at napasigaw. May tao sa labas! Diyos ko! Leticia! Wala ka nakita! Wala! Ngunit kahit pilit niyang tinanggi, nanginginig na ang kamay ni Don Raul. Sa kanyang alaala, biglang sumulpot ang eksenang ilang araw bago ang akusasyon. Ito mismo ang nangyari sa kanilang usapan. Siguradong wala makakaalam nito. Mabilis lang ang palitan, ha? Huwag ka mag-alala, Don Raul. Sanay na ako sa gantong usapan. Naalala ni Tonyo ang eksenang yun habang tahimik na naglilinis ang garahe. Nakita niya noon si Don Raul at isang lalaking hindi taga roon. Palihim na nag-aabutan ng kahon. Parehong kahon na pinaglalagyan ng mga alahas. Hay, kung hindi si Marites ang kumuha nung mga alahas ay sino kaya naglagay sa gamit niya? Hay nako, sambit ni Tonyo sa sarili. Sa gabi, lihim na pumasok si Tonyo sa maliit na opisina ng amo. Pinuksan niya ang isang drawer, nanginginig ang kamay. Nakita niya ang mga papeles, resibo, pangalan ng negosyante at listahan ng mga alahas na binenta. Kaya pala naman kailangan nila maghanap ng
Masisisi ano? Diyos ko po, sambit ni Tonyo sa kanyang sarili. Sa kulungan, biglang nagising si Marites ng isang araw. Ala, Marites, gising na naman yung mga halimaw, Diyos ko. Sa parehong oras, si Nanay Viring ay nakatayo na ngayon. Pawis na pawis, ang mga matay nagbabaga. Nagsimula na ang singil at hindi na sila makakatakas. At sa pagitan ng rehas at sumpa, ng kasinungalingan at katotohanan, unti-unti nang umiikot ang tadhana. Dala ang takot na magbubunyag ng lihim na matagal nang nakabaon. Huwag kang lalapit sa akin. Lumayo ka! Wala kang karapatan dito! Bakit ka nakatingin sa akin ha? Ba't ganyan? Si Don Raul ay nakakakita ng babaeng anino. Alam ko ang ginawa mo. Alam ko kung sino ang iyong sinakripisyo. Napabalikwas si Don Raul mula sa kama. Pawis na pawis, hingal na hingal. Basa ang kanyang suot na parang galing sa ulan kahit sarado ang bintana. Sa panaginip niya, paulit-ulit lumilitaw ang isang babae. Mahaba ang buhok, basang-basa at may matang walang puti. Nakatitig lang sa kanya habang tumutulo ang itim na tubig mula sa kanyang mukha. Bangungot lang to! Bangungot lang to! Wala to! Ngunit kahit gising na siya, naroon pa rin ang amoy ng lumang tubig at kalawang. Sa kabilang silid, si Senyora Leticia ay nakaupo sa sahig. Yakap ang ulo. Paulit-ulit na binubulong ang iisang pangungusap. Hindi kita ginawa ng masama. Kasalanan mo yon. Bakit ako sinusundan ng mga malignong ito? Patahimikin niyo siya. Sa bawat sulok ng bahay, may bulong na parang hangin pero malinaw ang salita. Magnanakaw ng hustisya. Sinira niyo ang buhay. Dugo ang kabayaran. Unti-unting namumutla mag-asawa. Nawala ng gana sa pagkain, hindi makatulog at sa bawat salamin na madadaanan ni Senyora Leticia, may aninong sumusunod sa kanyang likod. Samantala, sa garahe, tahimik na binubuklat ni Tonyo ang mga dokumentong nakuha niya mula sa opisina. May mga papeles ng bangko, peke ang pirma at listahan ng mga antigong alahas na may markang nabenta. Ay kaya naman pala, kailangang may masisi. Baon na pala sa utang sina Don Raul at Senyora Leticia. Si Marites ang pinanangga nila, no? Diyos ko po, yan ang sabi ni Tonyo sa kanyang sarili. May mga litrato rin ng lalaking negosyante kasama si Don Raul. May petsang bago pa man ang paratang. Sa likod ng litrato, may sulat kamay at ito ang nakalahad. Siguraduhin walang bakas at itanim sa gamit ng katulong. Nanginig ang kamay ni Tonyo. Hindi na ito hinala. Ito na ang katotohanan. Sa parehong gabi, dumagsa ang mga insekto sa mansyon. Gagamba sa kisame, ipi sa mesa, at mga langgam na gumagapang sa kama. Kahit ilang beses linisin, bumabalik ang mga ito. Raul! Hindi na ito normal! Parang may gustong itaboy tayo sa bahay na ito. Tumahimik ka at huwag mo ipakita ang takot mo. Ngunit sa labas, balitang-balita na rin ang mga kakaibang aksidente. Isang kasosyo ni Don Raul ang nabangga na walang dahilan. Ang isa'y nahulog sa hagdan kahit walang nagtulak. Isa-isa silang tinatamaan ng malas. Mababa po ang blood pressure ninyo. Pareho at sobrang putla ninyo. Maaring dulot ito ng matinding stress or hallucinations. Ikaw, Doña Leticia at Don Raul, mag-ingat, ano po? Pero Doc, hindi po ito guni-guni. May sumusunod sa amin gabi-gabi. Sa kulungan, kumalat ang bulong-bulungan. Pre, may mga mangkukulam daw na nagalit. Kaya nagkakaganyan yung mga amo nung kinulong ng isang araw. Oo nga eh. Kung totoo man yun hindi na ako magtataka. Maraming inosente na wasak doon eh. Isang gwardyang madalas tumingin kay Marites ng may awa. Iha! Ay, bisita ka. Mamayang hatang gabi tahimik ka lang ha. Sa isang sulok ng kulungan, palihim na nagkita sina Marites at Tonyo. Kuya Tonyo, ba't ka po nandito? Mapapahama ka lang. Hindi kita papabayaan, alam mo yan, ano? Alam ko na ang totoo at may ebidensya ako, Marites.
Napaluha si Marites. Nanginginig ang boses. Hindi ko po alam kung kakayanin ko pa gabi-gabi. May bumubulong sa akin dito. Hey, Marites, ikonti na lamang. Ipapangako ko, ilalabas ka rito at mananagot sila sa mga ginawa nila, no? Sa malayo, sa ilalim ng buwan, muling nagsindi ng kandila si Nanay Viring. Ngayon, mas mabigat na ang hangin sa paligid niya. Nagsalita na ang katotohanan at hindi na sila makakatakas. Sa bawat kandilang nauupos, may isang lihim na nalalantad. At habang papalapit ang liwanag, lalong umiigting ang dilim, handa nang lamunin ang mga nagkasala. Hoy! Anong ginagawa mo rin, Antonio? At bakit ka nasa loob ng opisina ko, ha? Sa oras naman na hindi ka naman inutusan, magsalita ka bago pa ako magpa-tawag ng pulis! Ay, pasensya na ho, Don Raul. Ay, may inuutusan lang po akong ayusin sa garahe. Napadan lang ako dito eh. Di ko naman ho sadyang madan dito. Hindi na umimik si Don Raul. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay may kasamang bigat na parang may tinatapakang konsensya. Bigla niyang sinara ang pinto at ang katahimikan ay naging mas nakakatakot kaysa sigawan. Hoy, Tonyo! Huwag mo akalaing hindi ko napapansin yung mga galaw mo simula nung ikulong ang katulong, ha? Huwag kang makikialam. Hindi mo saklaw to. Dahil isang maling hakbang mo lang ikaw ang susunod na mawawala. Nagkatinginan sila pero hindi umatras si Tonyo. Binaba niya lamang ang kanyang ulo at nagkunwaring sumusuko. Ay, naintindihan ko naman, sir. Hindi naman ho ako nakikialamay. Umalis siya sa silid ng mabigat ang dibdib. Ngunit sa bulsa ng kanyang jacket may nakatuping papel. Kopya ng mga dokumentong magpapabagsak sa amo niya. Sa kabilang dako ng lugar, lumalalim ang gabi sa bakuran ni Nanay Viring. Mas marami ng kandila, mas marami ng simbolong ginuhit sa lupa. Ngunit sa bawat bigkas ng mga orasyon, may ibang boses na sumasabay. Galit ang tumatawag sa akin at galit ang kabayaran. Hindi kita tinatawag para angkinin mo ako, kundi para ilantad ang kasinungalingan. Walang libreng hustisya. Mangkukulam, may dugo o kaluluwang kapalit. Hoy, Ninuno! Makinig ka! Tulungan mo ako! Biglang namatay ang kandila. Lumamig ang hangin at ang anino ni Nanay Viring ay humaba. Parang may ibang anyong nakakabit sa kanya. Hindi ko ibibigay ang kaluluwa ko kahit kanino. Ang hinahanap ko'y katotohanan at hindi paghihiganti. Narinig niyang malalim na tawa na parang mula sa ilalim ng lupa. Mag-ingat ka sa sumpa. Ito'y parang apoy. Kapag hindi mo kinontrol, ikaw ang masusunog. Samantala, si Tonyo ay nakaupo sa loob ng isang maliit na opisina ng abogado. Nanginginig ang mga kamay niya habang nilalatag ang mga papeles sa mesa. Sir, ito na ho yung lahat ng ebidensya. Abay, peke ho ang mga dokumento ni Don Raul. At ang nagtanim lamang po ng alahas sa damit ni Marites ay yung mag-asawa o si Don Raul na rin talaga eh. Alam mo, Tonyo, ihahanda natin ito para sa korte. Pero kailangan nating mag-ingat. Alam kong may kakayahan ang mga taong yan na patahimikin ang sino mang humaharang. Mag-ingat ka lagi, okay? Sambit ng abogado. Habang nag-uusap sila sa mansyon, nagising si Senyora Leticia sa matinding sakit sa sinapupunan. Napasigaw siya, yakap ang kanyang tiyan, luha ang lumuhod sa sahig. Bakit pa ulit-ulit ito? Bakit hindi ako bigyan ng anak? Kahit kailan? Sa salamin, biglang may ibang mukha na sumulpot. Mas bata na Leticia, hawak ang supot ng alahas at isang matandang babae. Umiiyak sa harap niya. Ninakawan mo ako ng dugo. Ang sarili mong angkanang isusumpa sa'yo. Sa parehong oras, napapikit si Nanay Viring. Parang may nakita. May isa pang sumpa sa bahay na iyon. Mas matanda pa sa ginawa ko.
At yon ang ugat ng lahat. Nakita niyang imahe ni Senyora Leticia, bata pa, sakim at nagnanakaw ng yaman ng sariling pamilya. Ang sumpa ng pagkabaog ay matagal nang nakatanim sa kanya at si Marites ang naging sisihan ng babae sa sarili niyang kamalasan. Kung hindi lalabas ang katotohanan, ang lahat ng sumpa ibabalik sa pinanggalingan. Kahit inosente ay madadamay doon. Sa dulo ng gabi, sabay-sabay na kumilos sa mga puwersa. Tao, kasinungalingan at dilim. At sa pagitan ng karapatan at takot, kailangan pumili ni Tonyo. Habang si Nanay Viring ay nakikipagbuno hindi lang sa kalaban, kundi sa sariling galit. Dahil sa mundong ito, hindi sapat ang mabuting intensyon. Ang hustisya ay may presyo at may mga lihim na kapag nabunyag, may kasamang kapalit na mas masakit kaysa sa sumpa. Order in the court. Sisimulan na natin ang pagdinig sa apela ni Marites Villanueva. Siguraduhin ng lahat ng katahimikan sa loob ng korte, ha? Handa na ho kami, mahal na hukom. At may dala po akong ebidensya dito na magpapakita ng tunay na nangyari ay. Matapang na sagot ni Tonyo. Tahimik ang buong silid. Nakaupo si Marites sa gilid, payat na, nangingitim ang ilalim ng mata dahil sa gabing walang tulog sa kulungan. Sa likod, halos hindi mapansin si Nanay Viring. Nakaitim, may hawak na lumang agimat na nakasabit sa kanyang liig. Bahagya siyang umuusal na orasyon, halos hindi marinig. Gabayan niyo ang tila ng magsasabi ng totoo at ilayo ninyo ang kasinungalingan sa araw na ito. Tumayo si Tonyo, nanginginig pero matatag ang tinig. Mahal na hukom, ako po ay driver ng pamilya ni Don Raul at Senyora Leticia. Ilang araw bago ang di umano'y pagnanakaw ay nakita ko po mismo si Don Raul na may kausap na negosyante at may palitan ng kahong-kahawig ng lalagyan ng mga alahas. Kaya sigurado ho akong iyon. Hindi lahang ho ako nagsasalita't hindi pa ako sigurado ng mga panahong iyon ay. Naglabas ang abogado ng mga dokumento, resibo, kontrata, litrato at mga peking papeles sa bangko. Ang mga papeles mong ito, hukom, ang nagpapatunay ng iligal na bentahan ng antigong alahas at pamimeke ng mga record upang itago ang utang ni Don Raul. Sambit ng abogado. Napakunot ang hukom. Nagsimulang magbulungan ng mga tao sa loob ng korte. Sa upuan ng akusado, namumutla si Don Raul. Nanginginig ang kamay. Kasinungalingan yan! Gawa-gawa lang yan ang driver ko! Ay, hindi ho yan totoo. Nakita ko rin ho mismo kung paano itinanim ng hamag na iyan ang kwintas at singsing sa gamit ni Marites ay. Biglang may tumayo sa likod. Isang babaeng kasambahay. Tama po, hindi ko na kaya. Patawarin niyo ako. Binayaran po ako ni Senyora Leticia para manahimik at sinabing may nakita akong kahina-hinala kay Marites. Patawad, Marites! Parang sinampal ng katahimikan ng buong korte. Napasigaw si Senyora Leticia. Sinungaling ka! Isa ka pa! Sisiguraduhin ko hindi ka makakapagtrabaho kahit saan! Tahimik! Sumigaw ang hukom. Sa sandaling yon, biglang nanlamig ang hangin. Ang mga kortina ay gumalaw kahit sarado ang bintana. Si Don Raul ay napahawak sa ulo. Tumigil kayo! Huwag kayong sumigaw sa akin! Huwag kayong tumingin! Sa kanyang paningin, ang mga tao sa loob ng korte ay unti-unting nagbago. Ang mga mukha ay naging anino. Sa likod ng hukom, nakita niya ang mga anyong matagal ng patay. Mga ninuno niyang galit at mga matang namumula. Ipinenta mo ang dangal mo. Nang dugo mo, sinakripisyo mo ang mga inosente. Napahiyaw si Don Raul. Bumagsak sa sahig, luhaan at nanginginig. Ako may kasalanan. Itinanim kong alahas sa gamit ng katulong para matakpan ang utang ko. Patawarin niyo ako. Lumayo kayo mga anino! Isang malakas na ungol ang dumaan sa silid. Parang hininga ng hangin mula sa ilalim ng lupa. Napapikit si Nanay Viring. Mahigpit na hawak ang agimat. Tapos na ang pagtatago! Tumayo ang hukom. Mabigat ang tinig. Order in the court! Sarap ng malinaw na ebidensya.
Iniuutos ng hukuman ang agarang pagpapalaya kay Marites Villanueva. Si Don Raul ay idedetine dahil sa pandaraya at perjury. At si Senyora Leticia ay kakasuhan bilang kasabwat. Napahagulhol si Marites. Napaluhod, hindi makapaniwala. Lumapit si Tonyo. Tinulungan siyang tumayo. Salamat po, Kuya Tonyo. Hindi ko po akalaing maririnig ang salitang ito. Ay, wala yun Marites. Ang katotohanan lamang ang sinasabi ko Habang lumalabas sa mga tao, may iilang nakaramdam ng malamig na hangin na dumaan sa kanilang batok. Parang may mga dumaan na hindi nila nakikita. Sa huling sandali, lumingon si Nanay Viring sa mag-asawang bumabagsak ang mundo. Ang hustisya ay dumating, pero ang kapalit ay dala ninyo habang buhay! At sa loob ng korte, naiwan ang bigat ng katotohanan at ang bakas ng mga espiritong sumaksi. Sa wakas, nakita ang kasinungalingan. Tapos na po ba talaga to, Kuya Tonyo? Totoo na po bang lalabas na ako at hindi na ako babalik sa loob ng selda? Ay, Marites, ano ka ba? Totoong-totoo na to. Tapos na Marites. Araw na ito ay simula ulit ng buhay mo at hindi na kita papabayaan kahit kailan Sumalubong ang araw sa mukha ni Marites nang tuluyang siyang pinalabas sa piitan. Nanlabo ang kanyang paningin hindi dahil sa liwanag, kundi dahil sa luha. Ilang linggong dilim, takot at bulong ang iniwan niya sa likod ng bakal na pinto. Ay Marites, basta't pasensya ka na ha. Natagalan pero ipinangako sa sarili ko ilalabas naman talaga kita Sapat na po yun, Kuya Tonyo. Mabubuhay po ulit ako. Sa gilid, nakatayo si Nanay Viring. Mahigpit ang yakap niya sa apo, parang ayaw ng bitawan. Narinig ka ng mga espiritu, Apo. Ang sigaw mo ay umabot sa lupa at langit. Tapos na ang paniningil. Salamat po, Lola. Kung wala kayo, baka tuluyan na po akong nawala. Ngunit hindi pa tapos ang tungkulin ng matanda. Pagbalik nila sa baryo, agad siyang naghanda ng huling ritual. Hindi na sumpa, kundi paglilinis. Sa ilalim ng puno ng balete, nagsindi siya ng puting kandila. Binuhos ang tubig na may dasal at marahang nagsalita sa hangin. Mga nilalang na tumulong, bumalik na kayo sa inyong daan. Ang hustisya ay naganap. Huwag na kayong manatili digde. Tahimik ang gabi. Unti-unting humupa ang bigat sa paligid. Ang mga kandila ay namatay ng sabay. Hindi sa hangin kundi parang may kamay na marahang pumisil. Samantala, ang mansyon na minsang puno ng yabang at kayamanan ay tuluyan ng iniwan. Walang gustong tumira roon. Sa tuwing may bagyo, may naririnig ang mga kapitbahay na sigaw at iyak mula sa loob. Hindi ko kasalanan. Patawarin niyo ako. Sa probinsya, pinili ni Marites na manatili. Hindi na siya bumalik sa lungsod. Tinulungan niya ang mga babaeng inaapi, mga kasambahay na walang boses. Sa bawat kwento, naroon ang sakit pero naroon din ang pag-asa. Hindi kayo nag-iisa. May lalaban para sa inyo. Madalas dumadalaw si Tonyo. Sa bawat pagbisita, mas tumitibay ang samahan nilang nasubok ng takot at katotohanan. Isang hapon, sa ilalim ng puno ng mangga, nagsalita siya. Marites, alam kong maraming sugat ang nakaraan pero kung papayag ka gusto kong bumuo ng buhay kasama ka, Kung ang daan ay malinaw at walang kasinungalingan, sasamahan kita, Tonyo. Sa gilid, nakangiti si Nanay Viring. Hawak ang isang malit na agimat. Minsan, hindi ko kailangang magsumpa. Sapat ng tamang puso, Ngunit sa kulungan, hindi nakakatulog si Don Raul. Gabi-gabi, bumabalik ang panaginip. Ang babaeng mahaba ang buhok, basang-basa, nakatayo sa dulo ng selda. Patawarin mo na ako! Lubayan mo na ako, hindi na maulit muli! Ngunit sa bawat pagmulat niya, nandun pa rin ang anino. Nakatitik, naghihintay. Sapagkat may mga kasalanang hindi matatakasan ng kulungan at may mga sumpang nananatili hanggat hindi tinatanggap ang buong bigat ng kasalanan. Sa uling gabi,
Habang natutulog si Marites sa tabi ng kanyang lola, may marahang bumulong na dumaan sa hangin. Hindi na nagbabanta kundi nagpapaalam. Natupad na. Maraming salamat. Ngunit sa dilim ng mundo, may mga aninong nananatili. Dahil sa bawat kasinungalingan na pinako ng inosente, may espiritong hindi kailanman tunay na magpapahinga. Wakas. Kapag ang inosente ay pinako sa kasinungalingan, hindi lang konsensya maghihiganti. May mga mata sa dilim na nakakakita, may mga tinig sa lupa na nakakarinig, at may mga sumpang gumigising kapag hustisya ay ninakaw. Dahil ang kasalanang tinago sa liwanag, sa gabi maniningil. At kahit ang kulungan ay hindi kayang ikandado, ang multo ng sariling kasalanan ang bahala diyan. Kung nagustuhan niyo ang ating story, please comment yes. At kung may real life stories kayo na nakakatakot at gustong i-feature sa ating channel, please comment your email. At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Kuya Bangis.